Ang bango. Napakabango talaga. Ito na yata ang pinakamabangong pagkain na natikman ko sa tanang buhay ko. Ano nga ba ito? Simulan na natin ang kwento. Andito na naman tayo sa may public market para bumili ng kamatis na bulintik. Alam nyo kung bakit bulintik ang binibili kong kamatis? Malamang ito yung mas mura. 20 lang kalahati. Yung mga malalaki nasa 25, diba? Ayan o. Pareho lang naman yan na kamatis kapag ginisa mo na, diba? Maging practical na tayo, bilalot ang laki ng ninanakaw sa atin. Ngayon, andito naman na ako sa may bilihan ng boro. Pagpasensyahan nyo na at bulol talaga ako sa letter R. Kaya hindi ko masyadong mabanggit yung boro. Ganon. It's boro. Ganon na lang. May paninda silang burong tilapia at burong hipon. 3 balot, 50 pesos. So, bumili ako 3 balot ng burong hipon. Tapos, 3 balot din ng burong tilapia. Pero binigay na sa akin for free yung 1 balot na natira. O, diba? Maraming salamat po. Ngayon, andito na po ako sa bahay para hiluhin muna na naman itong mga sangkap bago ko lutuin. Ay, Diyos ko, ayan, nabitawang ko pa. Tuloy yung mga burong nabili ko. Okay lang yan, isasalin ko naman na ito sa plato. Noon pa lang, marami na talagang nagre-request kasi sa akin na magluto daw ako nito. Kasi kung di nyo natatanong, dito sa Pangasinan, isa sa mga specialty ba yung tawag doon na pagkain nila dito ay ang boro. Kaso, hindi man ako marunong gumawa nito. Kahit sabi nila madali lang naman daw. Natatakot kasi ako, baka mamaya masira pa yung tiyan ko. Ito pa naman ay yung pinanis talaga na kanin. Kaya, ayun, napabili na lang ako. So, ayan, nasalin ko na lahat sa plato. Ang bango niya, parang maganda gawing perfume scent na buro flavor, ganon. Actually, pwede na yung tikman ng ganyan. Pero syempre, para mas sumarap at mas tumagal, ay igigisa natin ito. So, maghiwa lang ako nitong mga ingredients, no? Mga luya, bawang, sibuyas, at silya. Mamagicin ko lang pala ito para hindi na tayo matagalan, ano? Ayan, ano ba yan? Ba't ayaw? Parang ayaw na gumana nitong mahika ko, Kailangan yata sumayaw pa, ayan. Ay, nagulat naman ako. Bakit ganun, no? Biglang nahiwa na sila lahat. May isa pa pala itong kamatis na bulintik. Kailangan din kasing hiwain ito. So, syempre, una, magsushot ka muna habang pumipitik-pitik ka. Uulitin mo yan ng ilang beses para makuha mo yung tamang timing. Pagkatapos, papatayin mo yung camera. Tapos, i-on mo na lang ulit kapag nahiwa mo na. And then, pumitik ka ulit na parang nagulat. Ganon. Diba? Tinuro ko na sa inyo kung paano yung mag-transition. Yung cooking vlog ko tuloy, naging video tutorial na. Tinakbo-takbo ko na lang yung ingredients, no, habang dinadala dito sa labas. Baka kasi kainin ng aso kapag iniwan ko ng matagal. Dito nga pala ako magigisa ng boro sa labas. Para naman maamoy ng buong sambayan ng Pilipino. Hindi yung sa loob lang ng bahay namin ito na aamoy, no. Syempre, share your blessings din. Kahit sa amoy man lang, diba, makapag-share tayo. Damay-damay to be, ano ba kayo? Sa pagigisa daw ng boro, sabi nila, kailangan ng maraming mantika. Hindi yung parang nagigisa ka lang na inapisan mo lang yung kawali, ganon. Hindi. Dapat marami siyang mantika. Yung para kang magde-deep fry ba. Nung uminit na yung mantika, syempre ilalaglag ko na itong mga aromatic expressions. Teka lang, dapat pala naka-close up shot ito. Para mas aesthetic, diba? Ayan. Inuna kong igisa ang loya. Sunod ang wangba. Tapos sabay na ang shibuya at silya. Hindi ko na hiniwa yung sili para di masyadong maanghang. Optional naman yan. Then agisalaya maong impalag kulay kamatis nen korason. So, gigisahin pa natin yan ng maigi hanggang sa tuluyan ng madorog yung kamatis na bulintik. Sa mga di pala nakakaalam ng salitang bulintik, sa Tagalog nun ay jolens, sa English ay marbles. Maliliit na kamatis kasi yun na kasing size ng jolens. Gisang-gisa na yung kamatis kasi atuyak-tuyak na. Kaya inilagay ko naman na ang burong hipon. And then the burong tilapia Alonso Wurzbach. Pinagsabay ko na silang dalawa. Yes, kasi bago po ako bumili nito, tinanong ko yung tendera kung pwede bang paghaluin ang burong hipon at tilapia kapag igigisa. Sabi niya, pwede naman daw. So kung hindi naging masarap yung kalalabasan nito, siya yung sisihin niyo, wag ako, ha. Alam nyo, habang ginigisa ko ito, mas lumalabas yung aroma nitong buro. Ang bango! As in, nakaka-addict talaga yung amoy. Para ba siyang kifi na hindi nahugasan ng 1 linggo, ganon. Basta nakaka-addict talaga. Ewan ko ba? Sana talaga magkaroon ng pabango na may buro scent. Bibili talaga ako, B. Ako pa magpo-promote niyan para sa inyo.
Kailangan sa buro gisang-gisa talaga guys. Kaya igigisa ko to at hahaluin for around 40 minutes up to 1 hour. Ganun katagal. Kasi dati alam nyo, ayan magkukwento na naman ako, hahaba na naman tong vlog. Okay lang ba magkwento ako, be? Kasi kung ayaw nyo, hindi na lang. Tapusin na natin to agad, be. Dati kasi nag-work pa ako sa Landmark Makati. May workmate ako na mahilig sa buro. Sakto umuwi ako nun dito sa Pangasinan. Nagpabili siya sa akin. So ayun, ginisa ko naman. Tapos nilagay ko sa garapon. Pagdating ko dun sa Maynila, may amag na. Yun pala hindi ko siya nagisang maigi. Parang ininit ko lang ba ganun. Na-share ko lang naman kahit di nyo tinatanong para humaba itong vlog. Sa kalagitnaan ng pagigisa ko, nilagyan ko na rin ng konting asin para mas lumasa ba. Tapos nung tinikman ko, okay naman yung lasa ha, malinamnam. Bumagay naman yung tilapia at hipon na pagsamahin. Kaso parang nakulangan talaga ako sa asim guys. Kaya ayan, dinagdagan ko na lang ng suka. Kasi alam nyo ang buro, maasim talaga dapat yan Yung para ba siyang suka ng bata, ganun. Siguro itong nabili ko hindi pa masyadong fermented, kaya kulang pa sa asim. Habang tumatagal kasi na nabuburo ito, mas umaasim. Seriously, hindi din masyadong matapang yung amoy nito habang ginigisa ko. So ibig sabihin, hindi pa talaga ito burong-buro talaga. Pero carry na ito, pwede naman pigaan ng kalamansi. Kapag inulam na kasama ng mga pritong isda at pritong gulay. Nung ganyan na yung itsura, yung para bang humihiwalay na yung mantika. Pwede na yan, luto na. Halos 1 oras ko na rin naman itong ginigisa So ngayon, aakirin ko na Ay wait lang, balik ako. Andyan yung tatay ko sa labas Di ako makakapagpatawa. Antayin lang natin siyang pumasok Okay na yan, tara na. Nahiya bigla. Pag may nakakakita kasi sa akin, nahihiya akong magganyan-ganyan na lakad So magiging boring po yung vlog natin Sinalin ko na rin agad sa lagayan para dito na lang ako kukuha pagkakain na ako. Sinama ko yung mantika syempre kasi malinamnam din ito Bago natin tikman yung buro, nagparito muna ako ng talyong kasi masarap itong kapartner nun. At syempre, nagparito din ako ng isda na ano bang tawag dito? Dalagang Pilipina? Ganun. Dalagang bukid daw sabi nung tendero. Di man ako marunong kumilala ng isda. Luto na to, so kain na tayo guys. Pasintabi muna kasi alam ko hindi po lahat kumakain ng buro. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong iluto dito sa bahay. Kaso parang yung tatay ko at ako lang yata yung may gusto nito. Kaya hindi ako nagkakaroon ng courage para gawin ito. Ngayon na lang. So ganyan lang yung pagkain niyan. Itatapang mo lang sa pritong talong at pritong isda. Para bang ito yung magiging sausawan mo, ganun. Yun lamang po. Please don't forget to follow me for more scientific explanations. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people sad.